EASL, babawiin umano ang kaisa-isang panalo ng Meralco dahil sa malaking kasalanan na ginawa nila na siyang paglabag sa FIBA rule, at ang FIBA rule na yon bawal magpapasok ng 4 na imports sa isang quarter. At dahil FIBA sanctioned naman ng EASL, kaya saan mo na magkakaroon ng kaparusahan na mabigat ang Meralco mula sa kanila. Ayon pa sa Spain at iba pang reliable websites na posible daw bawiin na lang ng EASL ang kaisa-isang panalo nila laban sa Taoyuan Pilots. At itong Pilots naman din ang una nag-udyok ng reklamo sa EASL at FIBA. Nasaktan yata sila sa pagkatalo kasi pakiramdam nila hindi na patas ang laban. Klarong-klaro, mananagot ditong Meralco Wolves. Aalamin naman natin ang status ni Carl Tamayo at iba pang mga Pinoy players sa KBL, kung sino-sino nga bang nag-excel at sino-sino ang mga humina. Naging magandang takbo ng transitioning at execution ng opensa ng Bolts nung nakatagpo sila ng monster import din na si Sina Vahedi, isang Iranian import na napabilang sa FIBA Asia Cup All-Star 5 at star player ng Iran. Tinawag siyang monster import na sa 22 mark at 14 rebounds. Match na match yan kina Ismael Romero at RJ na pareho nakakuha rin ng double-double sa laban kontra sa isang Taiwanese team na Taoyuan Pilots. Sa katunayan mga kuy, since nung nawala si JB sa kanilang lineup, kung sino-sino na lang ang mga kinukuha nila. Actually, nandyan na pala si Ange Kwame sa kanilang lineup at si Kwame ng pang-4 na import na kinuha ng Meralco. Sila din yata ang may pinakamaraming import sa isang team. Ito rin ang unang beses na nangyari sa kanila. Para lang klaruhin, hindi bawal manguha ng maraming imports basta sundin mo lang ang FIBA rule. Wag na wag ka magsasabay ng 4 na imports sa isang quarter. Ang nangyari, pinagsabay ng Meralco lahat ng imports nila at sinabi ng Pilots na kaya lang daw sila nanalo dahil sa tulong ng mga to. Kaya ang ginawa ng Pilots, nagprotesta sila sa EASL at sa FIBA mismo. Nang walang kaano-ano'y inamin naman ni Luigi Trillo ang pagkakamali nila. Pero giniit ni Trillo na hindi raw sila dirty player. Hindi rin sila nandaya, so parang sa sobrang dami nga ng kanilang import at sa transitioning parang hindi nabantayan ng coach ang mga taong binabalasan nila. At itong Pilots naman, huli na nang matandaan bigla ang FIBA rule na to. Pagkatapos pa ng game sila nagre-reklamo para talaga isipin na nandaya ang Meralco or ano. Pero sa pinakahuling statement ni Trillo, sinabi na lang niya na hindi ganun maglaro ang Meralco. Naglalaro daw sila ng marangal at hindi din daw sila ganun sa PBA. In fact, sila nga raw isa sa mga recognizable team sa Philippine basketball. So ngayon na nangyari na yan, sinabi na lang ni Trillo sa huli na honest mistake daw yon. Nakalimutan nila ang rule at hindi rin nabantayan ng mga nasa coaching staff. Bali ang gusto niya sabihin, hindi naman na sinasadya. Pero kung ano man ang kaparusahan, tatanggapin daw nila ng bukas sa kalooban. Kung bukas sa kalooban nilang parusa, abay maghanda na lang ang Meralco dahil ang gusto ng Pilots na inalipay ang panalo nila. Ibig sabihin ipapawalang bisa ang panalo at kunin yung kaisa-isang panalo dyan na number 1 na win-loss record. At alam nyo ba na posible daw talagang mangyari to dahil dinulog na huwagad sa FIBA mismo. Sa ngayon ang nullification hindi pa ginawa. Bagamat may possibility naman pero hindi pa sigurado. Maayos na sana ang combination ng mga imports. Kulang na lang gawin yung 5 para complete set na puro imports lahat. Tapos yung pang-5 na yon si Chris Newsome na parang import din. Sa palagay ko may laban naman ng Meralco pero dahil ang lineup nila maraming nasa injured list. Tapos may PBA pa sila na ginajuggle kaya mahirap din yan sa kanilang side. Lalo na kapag nasa EASL ka. Hindi ka talaga mananalo laban sa full pack na lineup nila. Tapos ang Meralco maraming injured. Kaya tama naman din ang Pilots, tanging imports lang talaga nagpanalo sa kanila. Pero para sa inyo mga kuys, ano ang tamang parusa na dapat ibigay sa Meralco Bolts? Kasi hindi naman nila sinasadya. Nakalimutan lang ang patakaran ng 4 imports in 1 quarter. Dapat bang bawiin na lang ang panalo nila laban sa Taoyuan Pilots? Mga Pinoy sa KBL, alamin natin ang bawat estado nila. Una si Carl Tamayo. Si Carl Tamayo ang pinaka nag-excel sa lahat dahil sa kanyang versatility bilang isang PF at sa palagay ko din siya ngayon ang pinakamagaling na PF sa buong KBL. Maganda din ang katayuan ni Renz Abando at Arvin Tolentino. Maganda din ang kanilang scoring output ngayon. Nasa neutral status naman si KQ sa Sky Gunners dahil sa posisyon niya na parang mala SF or SG. Consistent naman din talagang shooting niya kaya mataas ang expectation. Habang nag-split naman si Lebron Lopez at ang team niya sa KBL. Sayang nga wala pa rin siyang maayos na karera ngayon.